Lagutok problem sa ilalim ng kotse. Tara, ayusin natin yung sakit. Gusto nyo naman mabilisang solusyon para mawala yung ingay, laksan nyo lang yung radyo nyo. Yan. Hindi mo na maririnig yun, yung lagutok. Pero tara, buuin natin yung yung stabilizer link, palitan natin. Masarap lang din talaga sa feeling kapag ginagawa mo yung sarili mong kotse o sarili mong motor. Hanggat kayang gawin, ay gawin. Kaya ayun, hindi ko na kayo tuturuan kung paano gawin, pero kung may naririnig kayo sa ilalim ng mga kotse nyo na lumalago-lagutok, baka katulad tayo ng problema. Ayan ang isa sa mga salarin ng lagutok sa ilalim ng sasakyan mo. Isa pa lang yan. Dalawa lang muna yung papalitan natin, yung front lang muna. Kasi wala na rin naman tayong time para maggawa. Isa-isa lang muna ang paggawa. Lalo ngayon, sobrang init ng panahon. Nga lang, syempre, ayun, binungkal mo. Lalo mong nakita yung mga iba pang possible na masira. Bago pa lang mababawasan yung isipin, madadagdagan na naman ulit. Guys, napakadali lang din naman yung baklasin. Tanggalin nyo lang yung 2 tornilyo. Kontrahin nyo if necessary. And then, kapag higpitan na, edi teknikan nyo na lang din ng konti. Make sure nyo lang na merong safety jack ha pag inangat nyo na yung gulong. At ayun, yung stabilizer link ay 2 lang din naman ang tornilyo. May mga ibang terms dyan, katulad ng sway bar link. Pero iisa lang din naman yun. At ayun, tama ang suspetya. Gastado na yung stabilizer link natin kaya may lumalago-lagutok pag lumalaro yung suspension natin, especially kapag uneven yung mga lubak sa karsada kahit mabilis o mabagal ang takbo. Ganun lang din, plug and play nyo lang, tapos kapag final higpit na, kontrahin nyo lang tapos lagyan nyo ng load dun sa ilalim para kunyari nakalapat yung gulong. Ihigpitan na lang. Tapos mamaya pakita ko sa inyo yung naging resulta kung nawala na yung klok-klok-klok sound. Parehas lang din naman ang ginawa ko dyan sa kabilang side. Tanggal lang din ng stabilizer link. Tapos palitan din natin ng bagong bili. Diskartehan nyo na lang sa pagtatanggal ng tornilyo guys. 2 tornilyo lang naman yan. Siguraduhin nyo lang na mahigpit. Nakabit na natin ngayon yung stabilizer link. And ito yung daan na madalas namin dinadaanan naman. Lok. May lumalago-lagutok to kapag umuuga-uga yung sasakyan. Tingnan natin ngayon. Walang seatbelt. Don't worry, nasa loob lang tayo ng barangay. Sis, may naririnig ka pa bang nagutok sa harap? Sa likod na lang. Sa likod na lang. May naririnig pa kami sa likod. harap. Oo. Tama. Wala na sa harap, guys. Wala na. Dito sa harap. Wala na, oh. Kukunti lang pala yung sa likod, mas marami sa harap. Mas persado Iba yung kasi. klok-klok sa unahan eh. Oo, kasi mas persado ang gulong. Tama. Mas persado pag nasa harapan kasi mas mabigat ang harap nito. May nabili ka na bang pang likod? Meron na. Meron na. Nasaan? Andiyan, nakasama dyan. Ay, ito nga. Wala na yung loko-loko. 50%, hindi pala, siguro mga 80% ng problem solved na. Wala na siyang lagutok sa harap. Mas madalas mo kasi maririnig yon kapag mabagal ang takbo mo tas may mga maliliit na bumps. Mas maririnig mo yun, lok. Lalo na pag uneven yung laro ng shock sa kaliwa at sa kanan, mas maririnig mo yon. Yun yung stabilizer link o sway bar link. Maraming term dyan, pero gets na yon pag sinabi nyo sa paggawaan at pag bumili din kayo ng pyesa. Successful. Very happy. Shoutout Boy Kaldag. Yun ang maganda talaga kapag kayo, yung huwag niyong problemahin, actionan niyo. Hindi, walang stress. Mahigi, o diba? Sarap. Second hand problems. Tapos na. Bukas uli. Oo. Lagi kasi kaming hapon na nag-uumpisa. Oo, ganyan talaga. Init kasi. Anong oras ba ako nag-umpisa? Mga 3:30 na kasi nag-video ka pa naman. Mga 3:30, tapos natapos ako mga 5. Pwede na yun. Likod na lang talaga. Pero yan, naman, tanggap na namin talaga yan. Yan talaga ang consequences ng mga second hand. Kaya be ready guys. Wag nyong, halimbawa budget nyo, halimbawa kung bibili lang, tips lang. Kung bibili kayo ng second hand, tas ang budget nyo yung mga, pagpalagay na natin, mga 300. Ang bilhin nyo lang na unit ay 200 something. Mga ganon. Dapat kung bumili kayo ng second hand na mga sasakyan, maging ready kayo kasi meron at meron talaga kayong ipapagawa dyan. Kahit pa medyo bagong unit. Pero naglabasa naman yun sa amin, 2 taon na. 2 taon. 2 taon na after Pero ng mga bili. unang taon naman, wala na. Makalipas ang ilang araw, halata naman tumubo na ang bigote. Oras na para gawin natin yung panghuli naman na stabilizer link. Inagahan na nga natin ngayon kasi mas magandang gumawa kapag maaga kasi napakainit na pagpatak ng tanghali pahapon. Nung nakaraan, paspasan at mabilisan ang ginawa natin. Ngayon, mas handa na tayo kasi mas marami ng oras tsaka mas maaga, mas presko na rin gumawa.
Nakalimutan ko nga din gawin tong kalokohan na to. Syempre, mapapabilis ang trabaho mo pag meron kang ganyan. Try nyo rin guys, make sure nyo lang na malakas battery. Same procedure lang, tanggal gulong, tapos kalasin ang 2 tornilyo ng stop link. Kayang-kaya naman guys, diskartihan lang talaga. Nakakatuwa lang din isipin na yung sarili nating unit, yun talaga yung nagiging project natin sa araw-araw. Yan yung katuwang mo sa lahat ng hassle mo. Abay, syempre, dapat aayusin mo. Nakakaawa din kasi ang sasakyan kapag pinapabayaan nating may sira. Alam nyo guys, 100% mas mapapadali yung trabaho mo kung may lifter ka. Kaya I recommend sa mga tropa natin na ayaw mahirapan, ipagawa nyo na lang sa mga tropang may lifter sa shop. Mas madali yun, promise. Yan ang isa sa palatandaan na sira na yung stub. Para na siyang hotdog na malambot. Pwede pa naman yan, pero habang tumatagal, mas iingay ng mas iingay yan. Isa pa lang yan sa cause ng mga lagutok issues. Kaya abangan nyo, baka soon may paltan din tayo dyan na nagkokos ng mga unwanted na ingay sa loob ng sasakyan. Walang katapusang problema, wala rin pinagkaiba sa brand new ang mga second hand. Mas marami ka lang talagang gagawin na repairs sa second hand. Pero syempre, sa brand new, mas mahal. Tinake ko na nga din yung opportunity na linisan yung mga stock up na mga kailangang ayusin dyan sa kotse na yan. Isa rin sa mga madalas na nag-i-stack up yung pinakang slider ng caliper. Tumulong na rin si Papa Ayo, no? Sumisisid pa. Ginusto niya po yan, ha? Ginusto niya po. Walang sapilitan. Pagkatapos palitan, same procedure lang. Sabi ko sa inyo, nakabit ko na yan. Nahugasan ko na rin ang aking mga kamay. Napalitan na yung mga stub link at may isang malupit dito na mags ng Winner X na nilagay sa sidecar ng tricycle. Hala, baliktad ang kabay. Relax lang guys, sinadya talaga yan. Para mas pogi. Wala na siya. May ka pa bang ingay? Ano na siya? Silensyo. Wala. Yun. Toolbox. Oo. Yun din nga sinabi ko sa kanya, magbawas na ng mga hindi na ginagamit na gamit sa likod kasi maingay din yung mga gamit. Habang natutumesting nga ay napadaan ako dito sa kuya ko. Kuya kong anak ng pakwan. Tapos ayun, syempre, nabigyan tayo dyan ng pakwan. Oy guys, kung naghahanap kayo ng pakwan ha, pwede kayong bumisita dito sa bandang San Benito. Maraming mga nagtitinda dyan ng pakwan. Ayan, napakatatamis niya mga pakwan dilaw na yan. Gumit na kayo habang maaga pa. Dito na kayo bumili kasi direkta dito walang mga reseller. Ayan o, ayan ang nagtanim at nag-alaga. Baka alagang kamay na bakal yan. Quality. Aga po kami dumating dyan ni 7. Kaya nga kami umikot para makapakwan eh. Nakadali ng isa. Yan ang mga sinasabi ko sa inyo mga kapwa. Kapag naayos natin yung mga sira ng sarili nating sasakyan, tayo na mismo as driver o may-ari ng sasakyan na nagkakaroon ng peace of mind habang bumibiyahe tayo. Sa ngayon, stub link lang muna. Ano naman kaya susunod?